Isang mapagpalang gabi sa inyo mga kaibigan. Kamusta po kayo? Sana nasa maayos lamang po kayong kalagayan. Ngayong gabi ay magbabahagi na naman po tayo ng isa na namang kwentong nakakatakot. Mula po ito sa isang sender natin na si Gilda. Sana magustuhan ninyo ang nakakakilabot na kwento nilang ito. Simulan na natin. Pinoy Creepy Files. Ako nga pala si Gilda. Naniniwala ba kayo sa aswang? Malamang marami sa inyo ang hindi. Pareho lang po tayo. Katulad din ninyo ako na hindi naniniwala sa aswang noon. Dahil laki po ako sa syudad. Ngunit mayroon po akong naging karanasan noong panahong nagdadalaga pa lang ako. Na magpasa hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa aking alaala kahit na may edad na ako. Nangyari ito taong 1987 sa lugar ng nanay ko sa probinsya. Nang dahil sa karanasan ko na iyon, ay tuluyan pong nagbago ang aking paniniwala ukol sa mga aswang. Isang beses lang ako nakapunta sa probinsya ng aking inay dahil hindi ko gusto ang lugar doon. Tahimik kasi ito dahil sa paanan siya ng kabundukan. Malalayo ang agwat ng kapitbahay literal at madilim tuwing gabi dahil walang ilaw ang mga kalsada roon. Tapos maalikabok pa lalo na kapag tag-init, hindi sementado. Sa syudad po kami ipinanganak ng aking mga kapatid. Ibig sabihin po'y lumaki kami sa mataong lugar kaya hindi ako sanay sa probinsya kung saan ipinanganak ang aking nanay at wala rin po akong kaibigan doon kaya ayokong sumama talaga sa tuwing magbabakasyon sila. Maririnig mo lang doon mga ingay ng insekto. Pero noong panahon na namatay ang kapatid ng aking inay dahil na rin sa komplikasyon sa sakit, ay napilitan po akong sumama Sir Alex bilang pakikiramay, respeto sa mga kapatid ng aking inay at sa kaluluwa ni Tia. Bumiyahi kami ng malayo, takip-silim na nang makarating kami sa baryo nila nanay. Pagod na ang tuhod ko noon dahil naglakad pa kami ng kulang-kulang 1 oras bago nakarating sa baryo na yon. Bali hindi po kasi makapasok ang tricycle doon, motor lang. Hindi naman nila alam na dumating kami ng araw na yon, so walang nagsundo sa amin. Ang lungkot ko talaga noon. Sa tahimik na daan naririnig ko mga huni ng mga gangis at iba pang insekto na sa bukid mo lang maririnig. Hanggang sa ayon na nga, nakarating na kami sa bahay nila Tia. Yung kinatitirikan po ng bahay nila ay sa tabi lang po ng daanan ng motor. Mga ilang di pa lang. So ayun na, nagkamustahan sila ng mga kamag-anak. Nagmano ako noon. Hindi ko sila kilala dahil ikalawang beses ko palang makapunta sa probinsya. Ito na yung anak kong maarte na si Gilda. Pagpapakilala pa ng aking nanay sa tiyahin ko. Mano po Tia? Ay, ito na pala si Gilda. Dalaga na. Mga pinsan ko nandun. Pero ayun, medyo nagkahiyaan pa kami kasi nga hindi ko sila kilala. Ang kabaong ay nasa bungad po ng bahay pinuwesto. Naglagay lang ng malaking trapal o tent upang hindi maulanan. Paglapit sa kabaong ay bumuhos na ang emosyon. Lahat kami noon napaiyak dahil ayon sa aking inay ay sobrang bait daw ng tita namin na yon. Siya ang nag-aalaga halos lahat ng mga kapatid noong maliit pa. Siya rin ang nag-alaga sa aming lolo at lola noong nabubuhay pa. Nakaupo lang ako noon sa gilid pero gusto ko na talagang humiga dahil pagod na ako. Ayoko naman magtanong kaya naghintay lang po ako kung magsabi si Tia kung saan kami pwedeng magpahinga ni nanay. 3 nga pala kaming nagpunta roon, ako, si kuya at si inay. Ang tatay ko ay hindi sumama dahil may trabaho
pero sumunod siya nung last night. Ang akala ko'y uuwi kami kinabukasan o sa sumunod na araw. Hindi pala, dahil hanggang sa matapos pala ang lamay. Sir Alex, noong naglalakad kami papunta sa kanila ay meron po kaming nadaanan na bahay na maliit. Bahay kubo siya. Sabi ni inay, ang lote raw na yon ay sa tita namin at malamang sa kanya raw yung bahay kubo na iyon. Noong matapos na ang kwentuhan nila na magkakapatid at magkakamag-anak, tanong ng tita ko, "Ding, mamili ka kung saan kayo gusto magpahinga. Alam ko pagod na pagod kayo. Sa amin, kina Maning o doon sa bagong bahay kubo ko?" Ang tinutukoy ni tita ay yung nadaanan namin kanina na magandang bahay kubo. Sumagot naman ng aking inay at sinabing doon na lang sa bahay kubo na yon kasi wala naman natutulog doon. Kasi pangbisita lang daw at tambayan, pero may mga gamit po siya sa loob gaya ng mga upuan, mesa, kaldero, mga kubyertos at kung ano-ano pa. So hayun na nga po Sir Alex. Pumayag si nanay na doon kami magstay dahil presko at hindi maingay. Gawa ng distansya siya sa kabahayan nila tita na siguradong maingay kasi nga may lamay. Pero kung kami naman ay walang problema po sa amin dahil sanay po kami sa ingay. Sinamahan na nga kami roon. Maganda ang bahay kubo sa loob. Gawa siya sa sawali, may silong at pawid ang bubong kaya malamig talaga. Ang sarap matulog. Paghiga ko talagang nakatulog agad ako. Kung hindi pa ginising ni kuya para kumain ng hapunan, siguro'y umaga na akong magigising. Doon ko napagtanto, ang sarap din naman pala sa tahimik na lugar matulog, dire-diretso. Mga alas 9 pasado na noon Sir Alex. Sabay kami ng aking kuya na nagtungo sa bahay nila tiya. Napakatahimik talaga ng lugar doon gawa ng malalayo ang kapitbahay. Ilaw lang sa kubo namin at sa bahay ng namatayan ang nakikita naming may liwanag. Nagunahan pa kaming dalawa noon kasi nga nakakatakot ang dilim. Pagdating namin ay nandoon na lahat ng mga kamag-anak namin halos na mga taga-roon lang din daw sa baryo. Mga kapatid ng inay ko at mga kadugo namin. May ilang kapitbahay din na nakiramay. Ang lalayo rin kasi ng mga kapitbahay doon Sir Alex kaya ang iba hindi nakapunta ng gabi na yon. So, hayo na nga po. Nakaupo kami noon ni kuya at ng pinsan ko sa banda na kung saan ay medyo madilim. Bale, hindi po ito natatamaan ng liwanag. Paisa-isa kong pinagmamasdan ang mga nakiramay. Hanggang sa may napansin ako sir sa gilid ng puno na may mga matataas na halaman na hindi rin natatamaan ng liwanag. May taong nakatayo roon na hindi gumagalaw. Nakatitig siya sa kabaong at ang damit niya ay itim, lahat sa lawal hanggang tsinelas. Ewan ko kung nakatsinelas ba yun. Una, hindi ko lang pinansin kasi kako. Baka nakiramay lang na kapitbahay at nahihiya siguro na lumapit sa mga tao kaya hindi siya nakihalubilo. Pinagmamasdan ko lang siya kasi parang may kakaiba sa kilos nito. Ilang sandali lang. Yung bibig niya po sir, yun bang parang taong naaasiman tapos lunok siya ng lunok ng kanyang laway. Ilang beses niya po iyon ginawa habang nakatitig sa kabaong. Actually sir, malayo-layo yun sa kabaong. Malayo talaga yun. Pero yung pagkatitig niya, akala mo nasa harap lang siya ng kabaong. E di labis akong nagtaka noon. Makaraan pa ang ilang minuto. Para bang inamoy-amoy niya ang kabaong. Tapos, paamoy-amoy rin siya sa paligid na parang may hinahanap na kung anong mabangong amoy. Nang bigla itong napatitig sa akin Sir Alex kaya nagkatitigan kami ng ilang saglit din.
Pero agad ko iniwas ang aking tingin sa kanya at patay malilang na nakikipagkwentuhan sa katabi. Siya naman ay dali-daling umalis sa ilalim ng punong kahoy na yon at pumunta sa madilim na bahagi hanggang sa hindi ko na siya mahanap. Hindi ko pa ito pinag-isipan ng malino na nawerduhan lang talaga ako sa kilos ng tao na yon. Tapos, nakaitim pa lahat. Isa pang ipinagtataka ko ay kung bakit hindi siya tumuloy at lumapit sa kabaong. Sino kaya yun? Tanong ko pa sa aking isipan, sir, habang patingin-tingin sa unahan kung nasaan na siya. Pero wala na, naglaho na sa dilim. Maya-maya pa'y dumating ang ibang kamag-anakan namin. Ang iba ay nagkakasiyahan na sa baraha. Tumulong ako sa aking nanay sa kusina. Si kuya naman, tumutulong din na nag-aasikaso sa labas. Makaraan ng ilang oras, siguro mga 12:00 na ng hating gabi yun. Nakaupo naman ako malapit sa pintuan ng kusina. Doon ako pumuesto kasi hindi masyadong maingay. Napatingin ako sa direksyon ng puno. Nandoon na naman yung lalaking nakaitim. Na sa pagkakataong yon ay hindi na talaga gumagalaw. Nakatitig lang siya sa direksyon ng kabaong na may maliwanag na ilaw. Sa pagkakataong yun ay tumitig na talaga ako sa kanya nang walang kurap-kurap masyado kasi hindi niya ako mapapansin sa pwesto ko. Ikinubli ko pa noon ang aking katawan upang makasigurong hindi niya ako makita. Makaraan ng ilang minuto, nanlaki ang mata ko, Sir Alex, dahil bigla na lang lumaki ang mata niya. Noong humangin dahil tinamaan ng ilaw ang mukha niya na nanggagaling sa ilaw doon sa may kabaong. Ang mga dahon kasi inihip ng hangin kaya ayun, nakita ko ang mukha niya. Gulat na gulat talaga ako, sir. Parang hindi mukha ng tao. Maitim siya, malaki ang mata, tapos biglang naging pulang-pula habang nakatingin sa may kabaong. Ang mga buhok niya po, magulo at nakatayo lahat. At nung humangin uli, pagkatingin ko ay normal naman ang itsura niya. Agad kong tinawag ang aking kuya, Sir Alex, pati na ang pinsan kong babae na nandoon lang din sa kusina. Ate, alika nga po muna. O bakit? Kilala mo ba yung tao na yun, no? Bakit hindi siya pumasok para makita sana yung kabaong? Tapos, bakit nag-iba kaya yung itsura niya kanina? Ano? Saan? Ayun, no? Sa ilalim ng puno. Wala akong makita. Nagtataka ako, sir, bakit hindi nila makita ni kuya? Paulit-ulit silang nagtanong kung saan. Sagot pa ng kuya ko, wala naman akong nakikita . Ikaw, ate, wala rin. Napatitig ako sa kanila, sir. Kinilabutan na talaga ako ng mga sandali na yon. Ate, kuya, meron nga po, ayun . Nakaitim siya, nakatitig sa kabaong. Tumitig sila sa akin, sir, at sinabing wala raw talaga silang nakikita kahit na anino. Nang mga sandaling yun ay totoo na ang takot ko. Nanginginig na ako kasi klarong-klaro sa paningin ko ang tao na yon. Kinuwento ko pa sa kanila na pula ang mata, malaki, buhagag ang buhok. Pero sinabihan ako ng aking pinsan na huwag ka magbiro ng ganyan, Kas. Hindi maganda kasi may lamay. Hindi naman po kasi ako nagbibiro, ate. Tignan niyo po ang balahibo sa kamay ko. Inangat ko ang aking kamay, Sir Alex. Pagkakita nila, ayun, nakumbinsi sila na meron nga akong nakikitang hindi nila makita.
lahat ng aking balahibo pati sa batok ay nagsitayuan na talaga. Tinuro ko pa ulit ng pasimple ang tao na yon. Ngunit hindi talaga nila makita. Ang kuya ko, sir, pumunta na kay inay at sinabing pauwiin na raw kami dahil kung ano-ano na raw ang aking nakita. Baka pagod na daw ako at kailangan na ipahinga ang aking sarili. So tinawag na ako ni nanay. Ayun, pinauwi kami. 3 kami ng pinsan kong babae ang magkasama na umuwi sa bahay kubo, Sir Alex, dahil nagpasama ako. Paglabas ng bahay, tinignan ko ulit yung puno, wala na ang lalaki. Noong naglalakad na kami sa daan, kalagitnaan, ay nakita ko pong nakasunod sa amin ang lalaki. Kita ko iyon kahit madilim, sa kadahilan ng tagos naman po sa daan ang ilaw mula sa bahay ng aking tiyahin. Sobra ng panginginig ko sa takot noon, Sir Alex, kaya sinabi ko sa kanila na nakasunod yung lalaki kanina. E di napalingon sila. Biglang nagsalita ang aking pinsan at sabi, "Tama na nga yan, Kas. Nananakot ka na eh." E di tumahimik na lang po ako. Pero batid ko, pati sila ay nakaramdam na rin ng takot kahit hindi nila nakikita yung sinasabi ko. Kaya, nagmamadali na kaming 3 hanggang sa makarating sa bahay kubo. Pagkatapos ay agad nilang sinarado at nilak ang mga pintuan. Maya-maya lang, may isang tulak kaming narinig sa pinto. Malakas na pagkatulak, ngunit hindi naman po basta-basta mabubuksan yun sapagkat may lock siya sa loob. Ilang sandali pa, may naririnig na kaming parang humihingal na hayop at malakas na kaluskos. Kinakalmot ang pinto. Takot na kaming 3 na umakyat sa kwarto at nagsiksikan pa. Ako'y umiiyak na noon, kaya niyakap na nila ako. Silang 2 naman ay tumahimik na, pero takot na rin ang mga reaksyon nila. Hanggang sa palakas ng palakas ang pagkaluskos, Sir Alex, at bigla na lang may puwersahang pagtulak. Sa puntong yon, ay napaiyak na rin ang pinsan kong babae at ako na may napasigaw na. Tuluyan pong nabuksan ang pintuan, Sir Alex. At dahil maliwanag ang ilaw sa loob ng kubo, kitang-kita ko ang lalaking aswang na una kong nakita sa lamay. Itim ang mukha niya. Nananayo ang buhok, pulang-pula ang mga mata, at naglalaway ang bibig na may matutulis na pangil. Pero agad po siyang umalis, Sir Alex, nang makita niya na ang kuya ko ay may hawak-hawak na pamalo at yung kahoy na pangtukod sa bintana. Umakma si kuya na manghahampas, pero kahit maliwanag na po, sir, ay hindi pa rin po niya nakikita ang aswang kahit bahagya nang nakapasok ang mukha nito sa loob. Ako lang ang nakakita. Pagpasok ng nilalang, pagtingin sa aming mga mukha, ay bigla rin po siyang lumabas. Ilang sandali noon, dumating ang aking inay. Nagtataka siya, nag-aalala, bakit kami umiiyak. Agad itong nagtanong kung anong nangyari. Halos hindi kami makasagot, Sir Alex, kasi nga nakita nila na tinulak at nabuksan talaga ang pintuan, ngunit wala po silang nakita kung sino ang gumawa nun. Kinuwento ko kay nanay ang nangyari. Ako lang ang nakakita. Ang sagot niya, aswang nga. Ang nakita ko, Sir Alex, na malamang sa malamang ay nag-aabang sa lamay para sa katawan ng patay. May plano umano yun
na kunin ang bangkay. Nang dahil sa takot ay magkasama kaming bumalik sa bahay nila tiya at sinabi sa mga kapatid ni inay na huwag iwan ang kabaong na walang magbabantay. Dapat kahit isa lang hanggang umaga upang hindi ito matangay ng aswang. Hindi na sinabi sa iba ang nangyari, baka kasi maglikha lang ng takot sa kanila. Tinuro ko po yung kinaroroonan o pinopwestuhan nung lalaking aswang. Wala silang nakita at wala na rin doon. Ayon sa kanila, Sir Alex, aswang daw talaga na kumakain ng bangkay ang aking nasilayan. Malamang ay sinundan ako dahil baka mabulilyaso ang plano nito na kunin ang katawan ni tiya. Gawa ng napansin niya nga akong nakikita ko siyang nag-aabang sa may puno. Na baka plano raw akong patayin nang sa gayon ay matuloy ang masamang binabalak nito sa tita kong pinaglalamayan. Nang dahil sa pangyayaring iyon ay lumapit ang isang kapatid ng inay ko sa manggagamot. Binigyan ako ng bracelet, Sir Alex, at pinasuot, wag na wag ko raw hubarin. Sinunod ko lahat ng payo. Sa awa ng Diyos, hindi ko na po nakita yung aswang. Malamang sa malamang ay hindi na lumapit doon dahil nagpalagay sila ng mga proteksyon sa palibot ng bakuran. Pero ako noon, nagkatroma. Hindi ako lumalayo sa aking nanay at sa mga tiya ko, lalo na kapag sasapit na ang gabi. Sa takot na baka, bigla na lang akong balikan ng aswang at tangayin. Sa huli ay naihatid sa huling hantungan ng aking tiyahin. Wala kaming ideya, sir, kung bakit nakikita ko siya samantalang ang iba ay hindi. Hindi ko alam kung third eye ba yun. Dahil kung third eye, dapat marami na akong nakikitang kababalaghan. Wala naman po doon lang talaga. Matapos noon, sabi ko sa aking nanay, ayoko nang bumalik sa probinsya nila. Tumango na lang si nanay at sinabing hindi na nga raw niya ako isasama. Matindi talaga ang trauma at takot na idinulot ng karanasan na iyon sa akin, Sir Alex. Ilang gabi po akong hindi nakatulog kina tita. Kahit nakauwi na kami, may pagkakataon pa nga na napapanaginipan ko pa rin ang mukha ng nakakatakot na aswang na iyon. Salamat sa Panginoon, nakarecover naman po ako dahil patuloy po akong nagdadasal at nagsisimba. Pero sa buong buhay ko, ay hindi ko po makakalimutan ang karanasan ko na yon na makakita ng aswang sa lamay. At yun na po ang kwento ng ating sender para sa araw na ito, mga kaibigan. Sana po ay nagustuhan ninyo ito. Kung gusto nyong maitampok ang inyong mga kwento, ay isend nyo lamang po ito sa ating Gmail na smcreepystories. At bago nga pala tayo magtapos, shoutout sa nag-iisa nating sender na si Cheng's Channel, no? Ayan, maraming salamat po ma'am sa suporta. Sa mga gusto po pong sumuporta sa programa na ito, inaanyayahan ko po kayo, subscribe po kahit na mag 1K subscriber tayo dito. Tuloy-tuloy na po yung ating mga kwento na hango sa tunay na buhay. Yun lamang po, God bless po sa ating lahat. Paalam.